ngayoy hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig. Kailan may di masasai, paghahain lahat ng sisakay alay. Ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal. Kami yung kaawan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas, walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain
ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga ulibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo at ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Sabihin nyo nga po, Corpus Christi. At sa atin pong narinig na ebanghelyo para sa araw na ito, ang kauna-unahang Eukaristiyang pinamunuan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Kung kayan, nagkaroon tayo ng sakramento ng banal na Eukaristiya. Pero maganda po na tayo'y maanyayahan na mapagnilayan natin kung ano nga ba ang pagtingin natin at ano po ang ating karanasan patungkol sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa atin pong pananampalataya, ito ay isa sa mga nananatiling hiwaga o misteryo ng ating pananampalataya kung saan ang tinapay na atin pong pinagsasaluhan o pinaghahati-hatian dito sa banal na altar ay siyang tunay na katawan ni Kristo. Hindi nagbabago ang anyo ng tinapay, pero sa pamamagitan ng paglukob ng Espiritu Santo ng panalangin, ito ay tunay, hindi lang basta simbolo, kundi tunay na katawan ni Kristo na ibinibigay niya alang-alang sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Pag-aalay ng sarili. Kaya hindi natatapos ang pagpapakita o ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Kaya pagkatapos po, yung bahagi na ginagawa natin ditong consecration, pag nilulukuban ng Espiritu Santo, doon na nagsisimula na ito ay banal na. Ito ay katawan at dugo na ni Kristo. Bagamat sa atin, dahil sa sitwasyon natin, ang tinatanggap natin ay yung pirasong tinapay na katawan ni Kristo, hindi na tayo nagsasalo doon sa alak dahil sapat na yung katawan ni Kristo. Malinaw po ba? Yeah. Pero ito po ulit, yung tanong kanina, kamusta ang inyong karanasan? Ano bang nararanasan ninyo kapag mayroon tayong pagdiriwang ng Eukaristiya? Nananabik ba kayo? Nandun ba tayo sa punto na itong batch niya kasi na 6 a.m., matatanda na kasi ito, Sa 9 o'clock yung mga bata, Pero
tayo, no, na tumanda na tayo. Ano ang pagtingin mo sa Eucharistia? Kasi taon-taon naman, pinagdiriwang natin itong dakilang kapistahan, solemnity, no, ng katawan at dugo ni Kristo. Kung babalikan natin yung COVID experience natin, halos 2 taon, bawal tayong magtipon-tipon. Kahit nga pumunta kayo sa simbahan, hindi kayo papapasukin. Pero ngayon na nagbubukas na tayo, bukas na tayo, nasaan ang mga tinatawag na Katoliko? Hindi ka pwedeng maging Katoliko tapos hindi ka naman nagsisimba. Hindi ka pwedeng maging Katoliko kung hindi ka naman dumadalo sa banal na Eucharistia. Kasi ito ang ating pagkain. Alam ni Jesus kung ano ang kailangan natin para lumakas tayo, para maging matatag tayo. Kailangan natin ng pagkain. Kaya nga araw-araw nandiyan dyan ang Eucharistia. Dito sa ating lugar, sa ating bansa, maswerte tayo, oras-oras, pag nagutom ka, pwede kang dumalo sa misa. May mga simbahan na oras-oras mayroong misa. Sa mga nasa online, may mga lugar na patago. Yun nga lang magdumalo ng misa, nandun sa cellphone, nakatalukbong pa yan. Kasi nakikita nila yung kahalagahan ng pagdalo, pakikiisa sa misa. Kulang man, pero nandoon din, no? Nagkakaroon din ng kahit papano ay yung satisfaction na makarinig ka ng salita ng Diyos. Pero dito, minsan napapansin ko, no? Dito ka na, pero ayaw mong tanggapin si Kristo. Binibigay na nga, ito ang aking katawan. Ayaw pa natin tanggapin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang mag-inarte. Kaya dito pa lang sinasanay na tayo, di ba, na dumalo sa pagdiriwang. Kasi ito lang din ang gagawin natin sa langit. Ito ang pinaka gagawin natin sa langit. Eh kung dito pa lang, ayaw mong umaten, anong karapatan mo para umaten doon sa langit? Bakit nga ba ayaw tanggapin si Kristo? Siyempre, no, ito ay para sa mga Katoliko dahil yung ibang mga relihiyon, wala namang ganitong pagdiriwang. Yung ibang mga sekta, wala namang ganitong titipon na Eucharistia ang tinatawag. Pero bakit ayaw natin tanggapin si Kristo? Minsan, ayaw nyo nang tanggapin, ayaw nyo pang ipatanggap sa iba. Yung mga magulang ayaw tumanggap ng komunyon, yung mga anak ayaw din patanggapin. Ano mangyayari sa atin yan? Pero kahit ayaw tanggapin, si Kristo araw-araw iaalay pa rin at ihahandog pa rin ang kanyang sarili. Kaya tayo tumatamlay. Kasi ayaw. May kulang kasi sa atin eh. Hindi mo nga lang matukoy. Pero ngayon, sinasabi sa atin, ito ang kailangan natin. Ano na? Celebrate lang tayo, katawan, dugo ni Kristo. Yun na yun. Okay na? Kaya sana po, no, magkaroon lagi sa atin ng pananabik. Magkaroon lagi sa atin ng feeling o yung pakiramdam na kulang ang linggo ko. Kung hindi man kulang ang araw ko, kulang ang linggo ko kapag hindi ako nakapagsimba at tumanggap ng komunyon. Kulang din ang participation natin kung nagsimba ka lang
at hindi ka tumanggap ng komunyon. Kaya nga bago tayo tumanggap, sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Magpatuloy sa iyo. At alam ng Diyos yan. Alam ni Jesus yan. Pero gusto pa rin niyang ibigay ang kanyang sarili sa iyo. Sana po, no? Umabot tayo sa puntong yun. Huwag na nating hintayin ulit magkaroon ng mga outbreak, magkaroon ulit ng mga virus, bago tayo manabik na gusto ko nang magsimba. Alam ko naririnig tayo, no, sa ating mga trompa ng mga taong andyan lang sa bahay, andyan lang naman sa bahay. Ano ba? Sino bang ayaw nilang makita? Pag dito, pag nasa Eucharistia, si Kristo ang pinakasentro ng atin pong pagdiriwang at lalong-lalo na si Kristo ang ating pinakikinggan at tinatanggap. Kaya huwag mo nang pagdamutan ng iyong sarili. Huwag mong i-deprive ang iyong sarili. Ibinibigay na niya ang kanyang sarili, binibigay na ni Kristo, tanggapin mo. Dahil ito ang ating kaligtasan. Amen?